Sa kwentong ito, mararanasan natin ang isang kakaibang bakasyon na puno ng kababalaghan at takot. Isang lumang anting-anting ang nagdala sa grupo ng mga kaibigan sa isang abandonadong bahay kung saan nagsimula ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ang kwento ay umiikot sa kakaibang pagbabago ni Dindo na tila ba may ibang nilalang na sumapi sa kanya. Ano nga ba ang lihim ng anting-anting na ito? At totoo nga bang may mga aninong nagmamasid sa kanila? Alamin natin ang buong kwento at baka ito'y maging babala sa ating lahat. Ang pangalan ko po ay Ron. Gusto ko lang i-share sa inyo ang isang karanasan namin noong nagbabakasyon pa kami sa probinsya. Hindi ko alam kung matatakot ba kayo o matatawa sa kwento ko, pero sana magustuhan nyo. Noong bakasyon namin sa school, wala kaming magawa ng mga kaibigan ko. Bored na kami, kaya naisipan namin na maghalongkat sa lumang bahay ng lolo ng isa naming kaibigan. Baka kasi makakita kami ng mga lumang gamit na pwede naming paglaruan o pagtripan. Habang naghahalongkat kami ay may nakita kaming isang lumang anting-anting. Yung pendant niya ay may mga kakaibang simbolo na hindi namin maintindihan. Tapos yung chain niya ay kalawangin na. Naisip namin na baka may kapangyarihan pa yung anting-anting na yon. Kaya naisipan namin na subukan, wala naman mawawala, di ba? Ang naisip namin ay pumunta sa isang abandonadong bahay na malapit lang sa amin. Sabi kasi nila may nagpaparamdam daw doon. Kaya naisip namin na baka pwedeng protektahan kami ng anting-anting na yon. Sumama sa amin yung pinsan ng isa naming kaibigan. Tawagin na lang natin siyang Dindo. Bisita lang doon sa amin si Dindo. Taga-Capiz siya at sabi niya maraming aswang daw doon sa kanila, kaya sanay na siya sa mga kababalaghan. Pagdating namin doon sa abandonadong bahay, nagdasal kami. Tapos sabi ko, kung may nagpaparamdam man dito, magparamdam ka na, huwag ka na magtago. Biglang nangisay si Dindo. Tapos yung mga mata niya namuti. Natakot kami tapos nagsalita siya. Hindi ko alam kung anong wika yon, pero parang Arabic o Hebrew. Tapos bigla siyang natawa, yung tawa na parang demonyo. Natakot kami at tumakbo palabas ng bahay. Naiwan si Dindo. Sabi ko sa mga kasama ko, balikan namin si Dindo. Pero ayaw nila, natatakot daw sila. Sabi ko ako rin naman natatakot pero kawawa naman si Dindo kung iiwan namin siya ron. Kaya bumalik kami sa loob, nakaupo na si Dindo. Tapos sabi niya, ginugulat lang daw kami. Nagalit kami sa kanya. Sabi namin, wag na niyang uulitin yon. Sabi niya may naramdaman daw siyang kakaibang enerhiya mula sa anting-anting. Kaya naisipan niyang takutin kami. Pero hindi daw niya inasahan na may maririnig siyang boses sa isipan niya. Boses daw ng isang lalaki na nagsasalita sa hindi niya maintindihang wika, kaya ginaya na lang daw niya. Sabi namin, itigil na lang namin yung kalokohan namin at ibalik na lang yung anting-anting sa pinagkuhanan namin. Pero sabi ni Dindo, sa kanya na lang daw, kasi gusto pa raw niyang subukan, hindi na kami kumontra. Basta siya na lang ang bahala sa sarili niya. Napansin namin na may pagbabago kay Dindo. Lagi niyang suot yung anting-anting. Tapos lagi siyang nagmumuni-muni. Hindi na siya nakikipagkulitan sa amin. Lagi siyang tahimik at gusto niyang mapag-isa. Sabi ng pinsan niya, hindi naman daw ganoon si Dindo. Kaya nagtataka rin siya sa pinapakita niyang ugali. Isang gabi, nagising ako kasi naririnig kong may bumubulong sa tenga ko. Pagdilat ko, si Dindo. Nakatayo siya sa gilid ng kama ko. Tapos nakangiti. Sabi niya, may nakikita raw siyang itim na anino sa likod ko. Tapos sinasakal daw ako noon. Kaya niya ako ginising. Tapos sabi pa niya, mamatay daw ako sa susunod na taon. Sabi ko, ano? Sabi niya, mamatay daw ako sa susunod na taon. Tapos natawa siya. Sabi ko, kung joke yon, hindi nakakatawa. Sabi niya, hindi raw yon joke. Tapos sabi niya,
Lahat daw kami ng mga kaibigan niya ay mamatay sa susunod na taon. Nakita raw niya yun sa mga anino namin. Tapos natawa na naman siya. Sabi ko tigilan na niya yung kalokohan niya. Pero sabi niya, hindi raw yun kalokohan. Totoo raw yun. Tapos sabi niya, yung anting-anting daw ay nagpapakita sa kanya ng mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Tapos sabi niya, nakikita raw niya na may mga anino na sumusunod sa amin at naghihintay na mamatay kami. Sabi ko, tigilan na niya yung mga pinagsasabi niya. Tapos sabi niya, kung hindi raw namin siya paniniwalaan, ay makikita raw namin. Nagtawanan kami ng mga kaibigan ko nung kinuwento ko sa kanila yung sinabi ni Dindo. Sabi nila, niloloko lang daw kami ni Dindo. Pero sa isip ko, hindi ko alam kung niloloko lang ba talaga kami ni Dindo. Kasi may kakaiba sa mga mata niya nung kinakausap niya ako. Parang wala siya sa sarili niya. Sa mga sumunod na araw, hindi na namin nakita si Dindo. Sabi ng pinsan niya, umuwi na raw sa Capiz. Pero ang totoo, bigla na lang daw nawala si Dindo. Hindi nila alam kung saan nagpunta. Hindi na ako nagtanong pa. Natakot ako na baka yung mga sinabi niya ay totoo. At baka nga mamatay ako sa susunod na taon. Kaya ngayon, sinishare ko sa inyo itong kwento ko para maging babala sa mga tao na mahilig makialam sa mga bagay na hindi nila naiintindihan. Sa kwentong ito natutunan natin na ang pagkamausisa ay may kaakibat na panganib. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod, ingat sa mga aninong nagmamasid.